Ayan, good morning po mga karos. Good morning. Nandito tayo sa phase 3, araw ng linggo. Ayan, hindi ko talaga sila mapipigilan. Gusto nilang pumasok. Siyempre, meron naman po tayong deployment na may bibigay po sa kanila ngayong araw ng linggo. Daddy, good morning. Timan nyo. Okay, makikita nyo yung gawa po nila bilog dito. Ano yung grills niyan? Where is yung grills? Yung design nito. Look, dumating ba yung epoxy primer? Yung cutting disc. Simple lang. Yung kasama natin kung kaya pa yun. Kasi minsan sa mga, para maiwasan din yung sumusobra yung expenses natin sa Spore, sa ginagawa nila Master Jojo kahapon tsaka ni Louie. Yung Spore, yung laser, kailangan na kailangan tayong laser dito kasi kadalasan inuwi po nila yan kapag box nga po pala natin yan. Tayo spandrel ceiling dito, so wala ring hanger for downlights. Then doon tayo sa tibay. Pag sinabing steel trusses, mas maganda pa rin dito. Sige, Richard. Sana nga magustuhan niyo mo. Hey Richard, good morning po. Good morning. Morning Kuya Sandy, good morning. Good morning. Tsaka Daddy, good morning. Good morning. Timan niya na to. Ayan na. So nila pa magtrabaho. Tapos ang assignment natin dito, roofing process, may konting demolition pa. Tsaka layout ng tiles para sa second floor. Doon po kasi sa taas, halos tapos na po yung electrical lining. Para mas marami pong pumasok na trabaho dito, kailangan ma-installan na po ng tiles yan. Kasi kapag natapos yung tiles, pwede na tayo para doon sa PVC panel ceiling installation at tsaka sa room partition. Okay, makikita nyo yung gawa po nila bilog dito kahapon. Ganito po yun. Yan, wala pang cover to. Yan, tapos pinalagyan ko na po siya ng tile grout, kabilaan. Yan, may tile grout na. Tapos pinapakoberan ko pa po ito bago sila mag-start. Pinapakoberan ko po ng karton, tapos masking tape paikot. Yan, parang ganito para safe. Yan, kailangan nyo ng bistayan. Ako na kukuha. May gagawin pa naman kayo eh. Sige, ako na kukuha. Tapos kahapon yung pinaka medya agua rito, tinanggal na po namin. Yung binaklas na, gagrinderin na lang yan. Sisinsilin, lilinisin. Then yung pinaka, nasaan yung grills niyan? Where is yung grills? Yung design na ito. So ito nga po pala, bago namin ibalik, ayusin na lang po namin to. Kikis-kisin, dilihain, pipinturahan. Primer muna tapos pintura. Yan, meron na tayong mga bakal po rito. Naipaliwanag ko na kung saan po gagamitin yung mga bakal na pina-order natin. Roofing trusses, sidings, framing, gate, and grills. Yan po yung kasama rito. Pero feeling ko meron pa tayong mga follow-up dito na materyales para sa bakal. Kasi dun sa likod may gagawin din tayo dun. Pero ito na muna kasi ito yung pangmaramihang materyales na gagamitin dito. Tapos meron na rin po ritong epoxy. Look, dumating ba yung epoxy primer? Yung cutting disc. Yung welding rod. Ayun na pala. Mga in-order natin noong nakaraan. Ayan, 10 cutting disc, welding rod, tapos epoxy primer. So syempre pagkatapos po nilang ma-fabricate, kailangan malagyan ng epoxy primer. To follow na lang po yung QDE black na pintura, yung pinaka top coat niya. Yan, epoxy primer. Ito. Yan, bibilhan ko na lang po sila ng baby roller mamaya sakaling matatapos nila. Okay Richard, ito yung tiles na gagamitin. So syempre alam mo na yan, pahalang lagi ang design. Pakitingan na lang ng mga dugtungan niya. So yan, pag ganyan, pag-akit mo sa taas. Tile adhesive, tapos simento, meron pa. Pero sa simento siguro mabibilang na lang yan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Baka bukas magpa-deliver na tayo. So bago po sila mag-start, pinapa-demolish ko muna to, itong hamba. Yan, para wala na tayong vibration dito kasi mag-start na po sa second floor. Mag-install na ng tiles. So ito lang naman, madali na lang to. Pinapatibag na po natin. Yung sa leak problem nga po pala rito, so aayusin na lang po yan. Ayan, may materials na tayo dito. Susunod na lang natin. Yan, hahanapin ko muna yung bistayan. Nasa anong ba yan? Phase 1 nata. Sa? Phase 1. Phase 1. Pati laser. Sige. Phase 1. Lapit lang. Okay, start na ho sila rito.
Yan, kunin ko muna yung mga kailangan nila. Tara. Nandito tayo sa phase 1. Kinuha natin yung pambistay. Ito na yung nagagawa rito. So yan, magiging bintana. Tapos yun, nakasintadahan na. Ayan. Tara. Nako, yung bistayan pala natin na sira na. Yan, bukas naman ang hardware ngayong umaga. Yan. Tapos kailangan nila ng laser doon. Laser, hanapin natin kung nasaan. Tara. Don, pasuyo Don. Bilang ko ba ng bago? Tingnan mo. Ayun o. Medyo napupunit na eh. Bilang ko bago na. Sige, sige. Tinanong muna natin yung kasama natin kung kaya pa yon. Kasi minsan sa mga gamit namin, actually nagagamit pa talaga. So nagagawan pa nila ng paraan. So para maiwasan din yung sumusobra yung expenses natin sa mga ginagamit natin. So kailangan talaga bilan ng bago. Ayan, kukunin ko muna yung laser. Nandito sa phase 4 sa ginagawa nila Master Jojo kahapon tsaka ni Louie. Yan, ganito yung routine natin ngayong linggo. Kapag pumapasok sila, parang may pasok na rin tayo. Kasi kapag may kailangan sila dyan sa project, syempre tayo ang magpo-provide. Ayan, bali wala nga po tayong ocular visit ngayon. Pahinga muna tayo sa biyahe. Kailangan din po natin magpahinga. Tapos marami rin akong gagawin na paperworks para sa mga susunod na linggong paparating. So itong linggong po na to, so itong Sunday hanggang sa susunod na linggo, yan, napaka-importante po nitong linggo na to para sa amin. Kasi malapit na po yung holiday. So nandiyan po yung times na ang pasok lang namin 3 araw lang. So after Christmas, 3 araw or 2 araw lang. Then after naman po ng bagong taon, ganun din po. Ayan, kaya kailangan kahit papano ay may magawa kami kahit papano. Ayan, nag-presenta nga po pala silang pumasok. Apat po sila. Kasi kailangan din daw po nila maghabol ng, ng budget. Tapos isa rin nun, advantage din po sa akin yun. Kasi kahit papano, merong matatapos. Kasi yun nga, nabanggit ko, maraming holiday na ang darating. Sa Anyana project nga po pala, kung ano yung nangyari noong November noong 1 and 2, so parang ganun din dito. Papasok ng December at saka January. Hindi rin po sila magpapasok ng mga manggagawa. Yan, may kukunin lang po ako sa phase 4, yung laser, kailangan na kailangan yun. Yan, shoutout nga po pala sa mga boss ng Makita. Yan, hindi ko po kayo makakalimutan. Marami po silang binigay na tools sa amin noon noong mga nakaraang taon na nagagamit pa rin po namin hanggang ngayon. Maraming salamat. Makita Power Tools. Yan, let's go. Tara. Dito tayo sa phase 4. Ayan, good morning nga pala kay Sir Eman, tsaka sa partner niya, sa client natin dito. Hindi ko nakakita yung laser dito kasi kadalasan inuuwi po nila yan kapag ganito, day off. Hindi ko nakita yung laser, pero hindi naman nasayang pagpunta natin kasi yung battery nandito. Ayan, malapit na to. Ayan, cabinet. Tapos yung pinaka bed box nga po pala natin. Ayan. Tapos may drawer siya dyan. Ayan, let's go. Baka na kay Master Jojo yung laser. Tara. Bumili na tayo ng Vista String. Tsaka ito, dalawang baby roller with handle. Yan, wala pa kasing handle yung wala pang roller po na gagamitin para dun sa epoxy primer. So, isang metro lang, Vista String. Ayan mga karos, nakompleto ko naman po yung mga kailangan doon sa ating ongoing project dito sa Phase 3 na pinasukan ng ating mga kasama ngayong araw po ng linggo. Ayan, shoutout mo muna. Ayan, shoutout kay Ma'am Mel Maceda from Lingayen, Pangasinan. So, late ko na po nabasa ito sa mga comment. Ayan, shoutout na rin kay Ma'am Yoli Salazar from Antique Province. Yung watching from KSA, nasa ibang bansa po pala siya. Ayan ma'am, God bless, always ingat po dyan palagi.
Yan, may tanong dito. Ponggok TV. Yan ba, bakit daw ba kailangan panlagyan ng lason or yung solution para sa termite resistant yung lupa? Gayon ay sisementohin naman po daw yung mga biga, yung flooring. Okay, bali pinaka standard po talaga na dapat nilalason po yung lupa. Ang isang dahilan yan, kadalasan po kasi ang anay nanggagaling yan sa lupa. So bihira rin naman ang anay manggaling po sa may ibabaw sa ground area. Minsan nadadala na lang po ng tao yon. Kunyari sa sapatos, sa tsinelas, nakaapak sila. Tapos minsan pagpasok ng bahay, yon doon na sila dumadami, doon na sila kumakalat. Ang mga pangunahin na pwedeng pasukan po ng anay, yung linya ng kuryente, sewer line, tsaka yung sanitary line. So lalong lalo na doon sa may catch basin, kasi yung catch basin pwede silang gumapang dyan kapag tulog yung may-ari ng bahay. So hindi ginagamit yung kitchen sa tuwing gabi, so madaling araw, so plain lang yon, doon dumadaan po. So mas maigi pa rin po para sigurado magkaroon po ng termite solution, para magkaroon tayo ng termite resistance sa buong bahay. So para safe din po yung pinaka ground area ng bahay na pinapatayo mo. So kung hindi ko man po nasagutan lahat, sana nakatulong. So kailangan po talaga, kailangan naglalagay, especially dun sa mga column, sa beam, tsaka dun sa mga slab floors. Yan, napaka-importante po yan. Pero pagdating naman po dun sa second floor, kung pataas na yung bahay, hindi na po nilalagyan. So yung ground lang, at least may lason na po siya. So kung sakaling meron tatawid na anay papasok po dun sa bahay nyo, so hindi na po siya gagapang pa papasok na, matatakot na siya, maaamoy niya na yung anay. So ayan po, maraming salamat po sa inyong tanong. Ito mga karos, balik tayo doon sa phase 3. Yan, bigay tayo ng mga nagawa ng tropa. So napaka-importante rin ng pagpasok din nila ngayon. Siyempre para sa kanila, extra income, extra budget. Sa atin naman, kahit pa paano, malapit na mag long weekend na naman. So at least kahit pa paano may mga improvement dito sa project natin. Doon nga po pala sa nagtatanong, kamusta na daw yung project natin dito sa phase 1. Meron lang pong kinukompleto si client doon. Dati naalala nyo yung cortina. So hintayin lang natin yon after na mabili ni client yon. So final shoot na po natin. So ang update nga po pala ron, naguguluhan po si client doon kung paupahan or titirhan na lang nila, kasi napakalayo kasi ng trabaho niya sa hanggang dito sa Tansa Cavite, kung magbabalikan daw. So nakikita ko naman na nakapag-usap kami, nababasa ko sa kanyang mga mata ay baka hindi na paupahan, kasi nanghihinayang siya, kasi akala niya yung bahay na pinagagawa niya sa amin ay simple lang. Hindi niya alam na paka-elegante din naman pala tingnan, simple pero elegante tingnan, kaya nanghihinayang siya para paupahan na lang. So ayun, so may nagtanong na, may nag-comment. So marami pala nagko-comment noon. So yun po yung update. So wala na po akong idea kung pauupahan niya, pero for sure kung may uupa po nun unit niya, yung mga taga dito lang naman po yun. Malapit lang din po dito yung makukuha niya. So let's go, update na tayo. Tara. Ayan, nandito na tayo. Bali, time check na sa alas 4 na rin. Alas 4 ng hapon. Ayan, 4:06. Ayan, bigay na tayo ng update dito. Ayan, ganyan kami dito bago umuwi. So ayaw namin na may kalat. So hindi naman may iwasan kasi pag uwi namin may maglalaro talagang bata at saka aso. Maaaring ang abutan to na may na may kalat din. Pero kahit pa paano pag uwi, pina-practice namin na malinis. So ito na lang po yung mga natira nating bakal dito. Meron tayong 1x3 and 1x1 para sa bracing. So sabi ko nga nung mga nakaraan, pakulang ako pagka bumibili. Meron pa naman tayong mga pang-bracing dyan. Andyan pa. Yan ang update sa graba. Pang lababo na lang to, buhangin, pambistay na lang para sa mga tiling. Yan. Okay, update na tayo. So ito yung ating steel framing. Gamit po yung 2x6. Ito yung nagsilbing sinepa rito. Raptor natin 2x3 and bracing natin isa 2x2. Yan. Tapos may mga 2x2 pa tayo rito. Ito nagagamitin po sa gate. Yan. Tapos at saka pang sidings, no? Doon, no? Sidings. Doon wala na tayo ron. Wala na tayo ron, no? Oo, kasi batter na eh. Ito lang. Yan.
Kasi pa 2x2 mo pre? Ito 2x2 natin. 2x3 na lang yung 2x3? So ito na po yung nagawa nila ngayon, umaga hanggang hapon. Bali wala nga po palang sampayan to kasi meron tayo spandrel ceiling dito. So wala ring hanger for downlights. Then ang mga ilaw nito ay puro pin light. Ayan, magkakaroon po ng kisame ito gamit po yung spandrel. Tapos since nasa 6 meters to, meron kaming isang tukod dito sa gitna. Naglalagay pa rin kami pero para sa akin mas maganda wala. Yun nga lang, nauga pag aakyat ka. So dun tayo sa tibay. Pag sinabing steel trusses, mas maganda pa rin tibay. Ayan. Di bali, maganda naman po siya tingnan kahit may nakatukod po na isa dyan. So abang na rin po yan. Yung alignment nyan is yung alignment na rin po ng fence grills at saka ng gate. Yan, ganyan po yung laging ginagawa namin. Yan, sa mga susunod na araw, meron na pong epoxy primer dyan, naka-ready na. Roller, yan, mapipinturahan na to ng primer muna. Ano ba yung maingay na yun? Ay, saranggola? Saranggola yun? Oo nga, no, yun, no. Kala ko, welding. Kala ko yung welding machine. Tapos, ito, pinagtulungan ni Kuya Richard at saka ni Kuya Sandy sa taas sa second floor. Tapos, pinatanggal ko na mga po ito, kagaya na sinabi ko kanina yung hamba, para maiwasan na yung pagyanig sa taas. So halos wala naman nang i-demolish dito. Yan yung gawa nila Kuya Richard. Ay, ang ganda oh. Yan ah. Diba? Sabihin mo nga Kuya, sana magustuhan mo ma'am. Natatawa si Kuya Richard. Sana nga magustuhan nyo ma'am. Ayun ah. Di, maganda talaga. Tsaka si Kuya Richard maganda magkabit yan ng anak. Ng tiles eh. Yan. Ay, inubo ko. So, siruho na lang. Ay, gis ko. Ay, inubo tayo. Ayun yung update sa ongoing project natin dito sa phase 3. Yan. Diba? Teka. Baka malikabok lang doon sa taas eh. Akyat ulit ako para mas magpakita ng matagal yung tiles. Yan. Yung tiles na to, ito yung ginamit namin sa turnover namin sa project sa phase 1. Ito yung nakakabit sa hagdanan. Yan, matte tiles din po siya. Yun o. Yan, matte tiles. Tapos wood look. Then yung texture niya, shading niya, meron siyang fabric lining. Tapos wood look na po yung pinaka-texture niya. So, payo ko lang din naman po sa mga nagpapa-install ng tiles na ganito. Mas piliin nyo yung dark color. Yan, dark color. Ito medyo dark color yung pagka niya, wood look na tiles, yung pagka brown niya. Kasi maraming nababagayan to. Tsaka syempre hindi madumihin tingnan. Ang ganda. So maputi-puti pa lang po siya, no? Kasi syempre pinahiran ng foam na may ano po yun, syempre may mansya ng semento yun. So paulit-ulitin lang pahiran ng foam yan para ganito nakalinis. Ayan o, ilang pirasong ano na lang po yan, siroho. Yan, pag natapos po yan, pwede na po tayo magpakisame or pwede na po tayo magpa-framing ng partition, ng division. So pinaka-division nito sagad po dito. Tapos itong gabay na to, pwede naman po tanggalin na muna to. Yan, tatanggalin po to. Ang makikita niyo po rito, buong hardplex po yan, pataas. Tapos may hallway dito pero tatamaan na po yung bintana. Tapos sa magkabilang gilid naman po, yan, sliding na lang po yan. Yan, mayroon tayong tambol dyan sa magkabilang gilid. Din yung pinakagitna niya, sliding door. Yan. Walang katapusan pagtitibag dito, no? Kuya Sandy, no? Wala. Saan niya na? Puro demolish ka, pati dito. Ayan. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ay, magpuputol si Adonis ng bakal. Maingay kasi, kaya pwede na doon. Kaya hindi makapagputol. Ayan.
Ayos. Ingat kayo ha, bukas na lang. Kaya kinuha na rin nila yung mga sahod nila ngayong araw, ngayong mismong linggo. Okay, tara.